Welcome back mga kabayan! Nagpabalik po muli ang inyong likod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin sa mundo ng social media at dumarami na nga ang galit dito kay idolo niyong Senator Raffy Tulfo dahil nga umano sa kanyang mga kabalbalan na pinaggagawa ditong tukmol na ito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tila ba isang kahihiyan ang pinagagawa nitong tukmol na ito dahil nga umano ay puro pag-iimbestiga ang kanyang ginagawa at puro pagpapahiya ang kanyang ginagawa sa kanyang kapwa niya kurakot. Mahigit kumulang na 400 generals ang pumirma laban dito kay Tukmol Tulfo na ito dahil nga umano ay tunay ngang sumusobra at tila ba wala ng tiwala ang ating mga kasundaluhan sa tukmol na ito. Attorney Acosta, sinabihang wag masyadong magyabang itong Raffy Tukmol na ito, ngunit wala pa naman napapatunayan at wala pa namang naipapasang batas dahil puro na lang siya imbestiga at walang gawa. Siyempre, pera-pera lang yan. Ikaw ba naman ang abutan ng 1 billion pesos? Siyempre, wala nang paligoy-ligoy pa. Kasaagad, hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, oh my goodness, sana naman pag-ukulan pansin ng Kongreso at Senado ang kahirapan ng Pilipinas, hindi yung puro investigation lang. Huwag po naman sana ubusuhin ng gobyerno ni PBBM ang kaban ng bayan, sana itulong nila sa mahihirap. Maawa naman sila sa mga poor of the poorest Pilipino. VP Inday Sara, please bumitaw na po kayo sa unit team ni Dayun Nor. Hindi naman kinikilala ni Dayun Nor na kasama ka sa unit team. Kami pong mga taga-suporta nyo ang nasasaktan sa ginagawang pagbaliwala sa inyo ng admin na ito. Kahit kailan ang masamang gawa ay hindi nagtatagumpay ngayon pa lang. Sana makarma na silang lahat. Maayos ang mga Duterte at kahit ulit-ulitin ay Duterte pa rin kami. Gentleman's agreement, verbal na usapan na dalawang taong may isang salita, may paninindigan, hindi bangag na usapan na paiba-iba kahit walang pinirmahan. Pag inalis, mga matataas na corrupt official sa gobyerno, congressman, senador, secretary, vice secretary, chief, etc. The sooner the top officials are taken away, the faster the Philippines will be in peace and prosper. Tahimik at aasenso agad ang Pilipinas. Tulfo, narcissist, extremely self-centered with an exaggerated self-importance marked by or characteristic of excessive administration of our infatuation with oneself. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, hindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Okay. Ano nyo na lang, indahin na lang ho natin, wala tayong magagawa. Pagka talaga ang administrasyon, kahit kaninong administrasyon pa yan, pagka meron po silang trinabahong individual, talagang dudurugin po nila ito sa social media, sa mainstream media, at sa iba't ibang paraan na kaya po nilang gawin. Kaso nung panahon ni Tatay Digong ho mga kababayan, hindi niya ho kontrolado yung mainstream media na yan. Wala ho siyang binayaran dyan. At talagang ang mainstream media ay gusto siyang pabagsakin noong mga panahon na yon. Pero mga kababayan, ngayong panahon na to, ang mainstream media, kung atin titignan ang tono ng kanilang pananalita, talagang panig na panig po sila dito kay Marcos Jr. Huwag na po tayong magpaloko dyan. Unahin na po muna natin mga kababayan, itong gustong gawing investigasyon kaugnay doon sa dininay na ni Tatay Digong. Ano pang inahanap yung kasagutan kayong mga congressman diyan sa House of Representatives. Baka itong si Jefferson, gusto niya rin po maging Deputy Majority Speaker. Ang sabi po sa Bales 1st District, Rep. Jefferson Kunghon says that congressional inquiry in the order regarding the alleged gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. Ano anong pag-uusapan nyo dyan sa ano na yan? Inquiry na yan. Para saan? Wala nga dokumento eh. Ah,
Pati nga itong si Marcos Jr. sinasabi niya walang dokumento. Anong magiging basihan ng inyong investigasyon? Ano, ipapatawag niyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sumagot na siya. Sa katauhan nitong si dating Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo, na walang gentleman's agreement. At ngayon tinatawag nila itong secret deal with China. Baka gusto mong maging deputy speaker nitong si Jefferson Kunghon. Gusto ko siguro niyang maging deputy speaker, kaya talagang ginagaya niya ho yung ginawa nitong si David J.J. Suarez, no. Ganyan ang ginawa niya. Noong tinanong ho itong si Romualdez sa kanyang travel expenses, nagpatawag ho siya ng hearing. Baka gusto rin ho niya magbida-bida diyan sa gaganaping hearing na yan, o kung ano pa man ang gustong mangyari ng mga congressman na 'to. At mabilisan po natin pasadahan itong paglalabas ng warrant of arrest, kaugnay doon sa qualified human trafficking, para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Tayo anticipated na natin 'yan. No, talagang mula po nung gumalaw yung DOJ kaugnay dito sa mga ipinupukal na reklamo kay Pastor Apollo Kibuloy, talagang inaasahan na po natin ang mga sunod-sunod na mga warrant of arrest ang ilalabas laban sa kanya. Kaya yung hindi po niya paglantad, yung hindi niya pagsuko, sa tingin po natin mga kababayan, alam niya na rin na mangyayari itong mga ganitong klaseng kaganapan sa kanya kung sakaling magpakita siya. At kung sakaling magpakita siya mga kababayan, malamang sa malamang talagang tatrabahuhin ho siya. Yan naman. Talagang sunod-sunod na warrant of arrest ang ilalabas kay Pastor Apollo Kibuloy. Habang itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, talagang pinupulbos ho siya sa mainstream media at sa social media. Kaya tayo mga kababayan, di na ho tayo nanonood ng mainstream media kasi kontrolado ho yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya tinitingnan na lang po natin yung sa social media, dahil marami pang mga individual sa social media ang hindi na po nanonood ng mainstream media at hindi na po kumbaga nauuto sa narrative na gustong ipalabasin itong mga bayarang mga network na to. Halata naman noong panahon ni Tatay Digong, talagang walang humpay yung pagbana niyo dito kay Digong. Ngayon talagang itong si Marcos Jr., kulang na lang i-cover niyo yung mga kapalpakan na ginagawa niya. Sa totoo lang po mga kababayan, napakarami yung kapalpakan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung mga pinangako niya nung panahon ng kampanya, wala akong nagmamaterialize sa mga yon. Tapos po, ngayon, kahit isang banat galing dito sa mga mainstream media na to, wala ho tayong naririnig. At pasadahan din po natin na mabilisan itong komento nitong si Joel Reyes-Ubel, kaugnay dito sa kaugnay dito sa gentleman's agreement. Madali naman tanongin ni Pangulong BBM si BC Sara Duterte hinggil sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ng kanyang ama kay Xi Jinping hinggil sa status quo sa West Philippine Sea. Nag-aalangan siguro si PBBM, baka kasi ang isagot sa kanya ay no comment. Sabi ni radio news anchor na si Joel Reyes-Abel. Akala pa naman natin itong si Joel Reyes-Abel, babanatan na itong si Marcos Jr. Babalikan din pala itong si VP Sara Duterte. Nag-ugat ho yung no comment na yan nung tinanong itong si VP Sara kaugnay dito sa kung ano masasabi niya dyan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ang problema ko kasi dito, nasa gabinete nitong si Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte. At ang ating Pangulo, siya ang architect ng ating foreign policy. Ang tayuho ng ating Pangulo, kaugnay dyan sa West Philippine Sea na yan, makipaggera sa China. Yung nababasa nating tayo niya, talagang gigil na gigilo siya sa China eh. At ngayon, nasa Amerika po siya, nasa Washington, na kung saan nagpupulong po sila kasama ng Japan at itong Estados Unidos. Ngayon, kung magsasalita ng masama dyan kung sasalungat itong si Vice President Sara Duterte doon sa tayo ng administrasyon kaugnay dyan sa West Philippine Sea, napakapangit naman nung sigurong makita noon. Kaya yung no comment na sagot na yan nitong si Vice President Sara Duterte, sa tingin po natin, ayos lang yan. Kailangan niya respetuhin yung mga desisyon ni Marcos Jr. Nasa gabinete pa ho siya ng administrasyon.
Kaya kung ano man ang saloobin niya diyan sa West Philippine Sea na yan, mas mainam na lang na no comment na lang siya kasi wala rin naman na timbang kahit anong sabihin niya diyan, kahit anong maging tayo niya diyan sa West Philippine Sea, wala naman nung timbang yan mga kababayan. Kaya mas maiging quiet na lang siya. Ngayon, pati yung no comment na comment ditong si Vice President Sara Duterte na to, binibigyang kulay ho ng mga nasa mainstream media. Well, ano na ho yan, given na yan, no? Talagang babanatan ho si Vice President Sara Duterte. Ang pagkakamali ni VP Sara Duterte, kung ako sa kanya, di na siya tumakbo ng Vice Presidente kung hindi na siya nag-Vice Presidente noong 2022 national election. Hinayaan niya na itong mga dilawan at itong kung sino pa man ang gustong maging Vice President noong mga panahon na yun. Kagaya niyan, no, kung naging presidente o si VP Sara, sa tingin natin, na ipagpatuloy yung mga magandang nasimulan ni Tatay Digong. Ngayon po mga kababayan, hindi lang sa hindi na ipagpatuloy yung iba hong naumpisahan ni Tatay Digong, kagaya na lang sa war on drugs, naitigil ho at ngayon lumalaganap na naman ho ang illegal na droga sa ating bansa. Kaya sayang lang ho. Ngayon, sa mga nararanasan ng mga Duterte na to, kay Tatay Diggs, kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman kasalanan ni Vice President Sara Duterte to. Ang pagkakamali lang ni Vice President Sara Duterte, naniwala siya dito sa mga Marcos na to. Nagpabudol din ho siya. At tinanggap niya bilang running mate niya itong si Marcos Jr. na nakikita natin ngayon. Kahit ipagtanggol ho, hindi ho kayang ipagtanggol ni Marcos Jr. itong si Vice President Sara Duterte. At kitang-kita naman ho natin pagka binubugbog sa mainstream media, social media itong si VP Sara, hindi man ho natin marinig ang ating Pangulo para ipagtanggol ang kanyang Vice Presidente na noong panahon ng kampanya, kulang na lang lumuhod kay Vice President Sara Duterte. Wala nga akong hiya Dito sa video na to, pakinggan ho natin ang mga viewpoints nitong si General Macanas kaugnay dito sa mga nagagalit na kay Senator Rapi Tulfo. Ito na po itong mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw. Pag-usapan pa rin natin ngayon si Senator Rapi Tulfo. Hindi lang mga sundalo at pulis ang galit sa kanya. Pati pala si Attorney Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office. Galit din. Ito, ipapakita ko sa inyo ang short clips na kung saan nagre-reklamo si Attorney Acosta sa mga salitang binibitawan ni Rapi Tulfo. Tinawag niyang bobo ang mga abogado ng PAW. Oo. Panoorin muna natin ito, then magbigay ako ng reaksyon. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Ayun. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Yan na ho yung portion na binanata niya, hiniya niya ho yung sundalo na nasawi na yun sa enkwentro. Ibang klase ho talaga tong si Rafi. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Actually, nakakatuwang namin dahil lagi po siyang nagre-repair ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis. Yung mga lawyer namin diabetic. Yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan?
Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Huwag ka na. Ngayon, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? Mr. T. Hindi ko po alam. Nasa yung telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Diyan ho magaling Kita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Ibang klase. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro, sigaw mo. Mama, nandito ng kalaban. Tulong, mama. Hindi nga. O dili kaya, nakatalokbong ka't nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army. Diyan ho talaga magaling si Rapi Tulfo, yung tipong dahil maimpluwensya, pagka hindi siya na pinakinggan ng Philippine Army, yung Philippine Army naman ang babanata niya. Ganun ho yan mga kababayan, sa totoo lang. Yung pagkatao mo. Hello, Sir Rapi. Nagabiyaya ko, Sir Rapi. Pwede mamaya na lang, Sir Rapi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na mabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat, sir. Colonel Zagala, magandang Ganun ho niya hiniya yung isang sundalo. Ibang klase ho talaga. hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin na couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa Yes, kanya? Rafi. Kahapon, nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Pendipen, dato sa Libo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. So, yun po. Salamat, Attorney Acosta, sa inyong pagsasalita. I agree. Mahirap ang trabaho ng PAW. Hindi naman perpekto ang mga organisasyon. May mga pagkukulang. Kaya hindi pwedeng i-generalize. Kasi lumalabas may isang PAW attorney ata na hindi nagustuhan ni Rapi Tulfo ang kanyang aksyon. Tapos generalize na bobo ang mga abogado ng PAW. Hanap siya ng katapat dahil itong si Attorney Acosta, fighter din ito eh. Hindi natatakot. Bilib ako dito kay Attorney Acosta kasi yung Dingbaxia vaccine, Dingbaxia, nako, talagang siya ang tumayo, nagsalita o nilaban ang karapatan ng mga biktima ng vaccine na yan. Kawawang mga bata. So, ayun, hindi pwede yung i-generalize mo na bobo. So, yun, napanood din natin yung mismong programa ni Rafi Tulfo sa kanyang Rafi Tulfo in Action, yung segment na kung saan tinawag niyang duwag yung si Private First Class Roran Canlog. Nang dahil lang sa reklamo ng girlfriend, gusto ata ng girlfriend, pakasalan na siya ng sundalo, ayaw pa ng sundalo. Hindi mo naman mapilit ang isang tao pag hindi pa siya handang kasal. So yun, nagkataon, natawagan niya ang sundalo, sumagot naman ang sundalo, kaya lang, yan, humingi ng paumanin yung sundalo na hindi masagot yung tawag dahil nasa critical na area yung sundalo. Tapos yun na nga, grabe, very clear. Tinawag niyang duwag
Tapos pinagbibiro pa siya na pag labanan na, tatakbo. Talagang masakit yun para sa isang sundalo. Ako, bilang naging sundalo, masakit yun. Hindi, kaya naiintindihan ko yung mga PMAers na nag-initiate ng manifesto na kinundina yung ganon walang paggalang ng isang senador pa naman, Rapi Tulfo, sa ganon. Namatay na bayani. Yun. Nagsisi siya siguro dahil yung last part ng kanyang interview, yung si Colonel Sagala yun, yung naging army ba o army spokesman. Kinonfirm ni Colonel Sagala na sa isang inkwentro nga sa Maguindanao, July 2020, yun, isa sa mga nasawi si PFC Canlog. Ano ngayon? Duwag yung namatay sa labanan. Kaya napakasakit, Kuya Rafi. Huwag nyo namang husgaan kagad ang isang tao na dahil lang hindi niya masagot yung interview ninyo, tatawagin yung duwag. Correct. Mabuti na lang at nandyan ang mga PMA graduates na nagmalasakit sa sundalong ito para naman na at least maibsan yung kung ako yung parents o relative ni PFC Canlog, talagang masakit yun. But ngayon na naging usap-usapan na ngayon sa social media yung nangyari kay PFC Canlog at saka sa dami na ng pumirma sa manifesto. I think sobra 400 na as of now. Mga generals. Naku po. Nakita ko sa listahan, ano na yun? 3 chief of staff ang pumirma. General Abaya, General Senga, General Abo. Hindi ko pa nakita yung iba, but yung ganon, 3 former AFP Chief of Staff, 4-star generals, pipirma sa manifesto condemning yung ganong, anong tawag yun? Irresponsible, uncalled, hindi ka nais-nais na generalization. Ganon din yung, bakit mo, ano kaya, nasubukan na kaya ni Senator Rapi Tulfo ang humarap sa kalaban na bakbakan? Paano niya tatawaging duwag ang isang sundalo na nandun mismo sa labanan? So, sana hindi na ito maulit pa dahil Ano kasi, itong si Senator Rapi Tulfo, noong mga panahon na yon, yung yagbols na, umakyat na sa ulo. Sumobra na ho sa yabang. Lahat to ng makausap niya pagka hindi niya ho nagustuhan ng sagot na sinasagot ng mga irinireklamo sa kanya. Gusto ho niya yung kung ano yung sa tingin niya na tama at sa tingin niya na makakadagdag sa mga views ng kanyang mga video. Yun ang ginagawa. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating
pinakamamahal na bansang Pilipinas.